Sir, hindi po ako nagsisimba pero sinusunod ko po ang utos ng Diyos. Amen. Hindi nagsisimba pero sinusunod ang utos ng Diyos. Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia patungkol dyan. At ito rin ay katuloy sa last na video natin. Paano natin ngayon masasabi na tayo ay nakakasunod sa utos ng Diyos kung tayo ay hindi nagsisimba? Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Habang nalalapit ang araw ng pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ay dapat mas dinadalasan pa natin ang pagsasama-sama o ang pagkakatipon ng mga mananampalataya, at yan ay ginagawa sa bahay-sambahan. Hindi natin dapat pinapabayaan ang mga bawat pagkakatipon, hindi lamang sa araw ng linggo, kundi kung meron kayong mga prayer meeting at mga iba pang activities na kung kaya nyo naman pumunta, ay dapat ay dinadaluhan nyo ang mga ganitong klaseng pagkakatipon. Dahil habang papalapit ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ay dapat ay masumpungan tayong lalong naglilingkod sa Kanya. Dahil tatandaan po natin, pag sinabing church, iyan po ay kabuuan ng mga mananampalataya, hindi po yan yung building. At bilang mananampalataya as a church, ay tayo ay kabilang sa body of Christ. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Malinaw po dyan, the head of the church is Jesus Christ. Now, ye are the body of Christ and members in particular. Sa Tagalog, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Kaya, as the body of Christ, dapat po talaga na tayo ay magsama-sama dahil ang katawan ay hindi lang naman may isang member yan. For the body is not one member but many. Example na lang po ang katawan natin. Ang katawan natin ay hindi lang naman may isang parte yan. Meron tayong kamay, paa, at kung ano-ano pang parte na meron tayo sa ating katawan. Sa laman loob natin, meron tayong puso, baga, atay, at marami pa. At ganyan din po ang sinasabi dito. As a body of Christ, ay hindi lang po dapat iisa, kundi marami po. Ano po ba ang pinupunto ko dito? Bakit kailangan natin magkaroon ng pagkakatipon? And He gave some apostle, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Kung bakit po merong mga mangangaral ngayon tulad ng evangelist, pastor, teacher, ay para po yan sa ikatitibay ng body of Christ. At yan po ang magpapatibay sa ating mga mananampalataya. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Hanggang sa abutin natin ang pagkakaisa sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At lalo pa, na lalo nating makilala at maunawaan ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating Diyos. Dahil ang pagpunta natin sa bahay-sambahan kada linggo, ay dyan po natin matututunan ang mga bagay ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Basta't alam mo na ikaw ay nasa tamang katuruan, hindi ka maliligaw, kundi ikaw ay titibay. Titibay ka lalo sa pananampalataya mo sa ating Diyos. Dahil tatandaan natin bilang bagong panganak sa spiritual, ay tayo ay mga musmus at sanggol pa lamang, at ang kailangan natin ay gatas at makakain. At ang ating pagkaing espiritual, tatandaan po natin, yan ay ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay yan ay ang magpapalago sa atin. At diyan tayo titibay as a body of Christ. That we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. So pag tayo po ay natututo sa tamang katuruan ng doktrina, hindi tayo matatangay ng kung ano-anong doktrinang kakaiba na parang isang musmus na bata na pag inabutan mo ng candy ay sasama na agad sa'yo. Or pwede mo na agad siyang mauto pag binigyan mo siya ng pabor. Katulad na lang po dito sa social media, napakadaming mga pangangaral na kung ano-ano, iba't iba. Kaya kung ikaw ay hindi mo pa alam ang tamang doktrina, lalo pa sa kaligtasan, ay pwede kang maligaw at pwede ka na lang sumang-ayon sa mga napapanood mo dito. Kaya ganyan po kahalaga na tayo ay sumasamba sa araw ng linggo upang tayo ay matuto para rin naman sa ating ikatitibay sa ating pananampalataya. Kaya kung totoo tayong sumusunod sa mga utos ng Diyos sa atin, dapat tayo ay sumasama sa mga pagkakatipon. Nawa, naging malinaw po sa atin. Maraming salamat and God bless you all.